Acts chapter 19. Si Paul sa Ephesus. Habang nasa Corinth si Apollos, nag-travel si Paul sa loob ng probinsya hanggang makarating siya sa Ephesus. May nakita siya doon ng mga disciples. Tinanong niya sila, "Tinanggap niyo ba ang Holy Spirit nung naging mga Christians kayo?" "Hindi po. Di nga po namin alam na may Holy Spirit pala," sagot nila. Tinanong sila ni Paul, "Anong baptism ang tinanggap niyo kung ganon?" "Yung baptism ni John," sagot nila. Sinabi ni Paul, "Para sa mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan, yung baptism ni John." Sinabi niya sa mga taga-Israel na manalig sa dadating na kasunod niya, si Jesus yun. Nung narinig nila to, nagpabaptize sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pinatong ni Paul ang kamay niya sa kanila at bumaba sa kanila ang Holy Spirit. Tapos, nagsalita sila sa iba't ibang language at pinreach ang mensahe ng Diyos. Nasa 12 na tao silang lahat. Sa loob ng 3 months, pumapasok si Paul sa sinagogue at matapang siya nakipag-usap sa mga tao para i-convince sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero may ilan sa kanila na matigas ang ulo at ayaw maniwala. Siniraan nila ang daan ng Panginoon sa harap ng mga tao. Iniwan sila ni Paul at sinama niya mga disciples. Araw-araw silang nag-discuss sa hall ni Tyrannus. Tumagal to sa loob ng 2 years. Kaya nakarinig ng salita ng Panginoon ang lahat ng tao sa Asia, mga Jews at Gentiles. Ang mga anak ni Siba. Ginamit ng Diyos si Paul para gumawa ng pambihirang himala. Kahit mga panyo o damit na galing sa kanya, kapag dinadala yon sa may sakit, gumagaling sila. Tapos, pati mga masasamang espiritu, lumalayas dahil doon. Sinubukan ng ilang Jews na gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus para pagalingin ang mga sinasapian ng mga sasamang espiritu. Sabi nila, "Pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus," yung pinipreach ni Paul. Ginagawa ito ng 7 anak ni Siba, yung Jewish high priest. Pero sinagot sila ng masamang espiritu. "Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Paul. Pero sino ba kayo?" Tapos, sinunggaban sila ng lalaking sinapian. Tinalo silang lahat at sobrang sinaktan. Kaya lumabas sila ng bahay na hubad at sugatan. Nabalitaan ito ng lahat ng Jews at Gentiles na nakatira sa Ephesus. Natakot silang lahat at pinuri nila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga naging disciples ang dumating at umamin sa mga ginagawa nilang masama. Maraming nagpa-practice ng witchcraft o pangkukulam ang nagdala ng mga libro nila para sunugin in public. Nung kwentahin, umabot sa 50,000 silver coins ang halaga ng mga libro. Kaya mas lumawak pa at naging makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ang riot sa Ephesus. Pagkatapos mangyari ang lahat ng ito, nagdesisyon si Paul sa tulong ng Espiritu na dumaan sa Macedonia at Akaya papunta sa Jerusalem. Sinabi pa niya, "Pagkagaling ko doon, pupunta rin ako sa Rome." Pinauna niya sa Macedonia ang 2 assistant niya, sina Timothy at Erastus. Tapos, nag-stay pa siya sandali sa Asia. Nung time na yon, nagkaroon ng malaking gulo sa Ephesus dahil sa daan ng Panginoon. May isang lalaki, si Demetrius. Gumagawa siya ng maliliit na temple na gawa sa silver para sa Diyos na si Artemis. Malaki ang kinikita ng mga tauhan niya, kaya ginather niya ang mga tauhan niya, pati yung ibang ganun din ang trabaho. Sinabi niya, "Mga kasama,
Alam niyo naman na sa business na ito nanggagaling ang yaman natin. Pero nababalitaan niyo, hindi lang dito sa Ephesus, kundi halos sa buong Asia na maraming tao ang hinikayat at nakumbinsi ni Paul na hindi totoong Diyos ang mga Diyos na gawa ng tao. Delikado to. Baka masira ang business natin. Saka baka mabastos din at mabaliwala pati ang temple ng dakilang Diyos na si Artemis. Siya ang sinasamba sa buong Asia at sa buong mundo. Nung marinig nila to, nagalit sila at sumigaw, "Dakila si Artemis ng mga taga-Ephesus." Nagkagulo sa buong city. Nagtakbuhan ng mga tao papunta sa plaza. Kinaladkad nila si Gaius at Aristarchus, mga taga-Macedonia na kasama sa mga lakad ni Paul. Gustong kausapin ni Paul yung mga tao pero pinigilan siya ng mga disciples. Nakiusap pati yung mga officials sa Asia na kaibigan ni Paul na huwag na siya magpakita sa plaza. Ang gulo-gulo ng mga tao at iba-iba ang sinisigaw nila. Marami sa kanila ni hindi nga nila alam kung bakit sila nandun. May isang lalaki doon, si Alexander. Akala ng iba may kinalaman siya sa mga nangyayari. Siya kasi ang pinaharap ng mga Diyos sa mga tao. Sumenya si Alexander sa mga tao na tumahimik para makapagpaliwanag siya. Pero nung napansin ng mga tao na Jew siya, 2 oras silang sumigaw ng sabay-sabay, "Dakila si Artemis ng mga taga-Ephesus." Pero finally, tumahimik ang mga tao sa tulong ng isang official ng bayan. Sinabi niya, "Mga taga-Ephesus, sino bang hindi nakakalam ng Ephesus ang napili para mamahala ng temple ni Artemis at ng banal na bato na nahulog galing sa langit? Hindi ito pwedeng i-deny ng kahit sino. Kaya kumalma lang kayo at huwag kayong padalos-dalos." Dinala niyo ang mga taong ito dito kahit wala naman silang ninakaw sa temple, ni hindi rin sila nagsalita ng masama laban sa Diyos natin. Kung may reklamo sina Demetrius at mga kasama niya laban sa kahit na sino, may mga authorities tayo at bukas ang korte. Doon dapat dalihin ang mga reklamo nila. Pero kung may iba pa kayong gustong pag-usapan, dapat isettle yan sa legal na paraan sa harap ng City Council. Delikado tayo ngayon kasi baka sabihin na nag-riot tayo dito. Lalo na wala tayong maibigay na malinaw na dahilan ng kaguluhan na to. Pagkasabi niya nito, pinauwi na niya ang mga tao.